Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang edisyon ngayong araw na ito, August 27, 2025, ng Kawal ng Demokrasya. Atin pong pag-uusapan yung pong masela na usapin hinggil po sa pagkakatanggal ng ating minamahal na Chief of Philippine National Police na si General Nicolas Torre sa pwesto na para pong walang kaginsa-ginsa. Forthwith, bigla na lamang po siyang natanggal at napalitan nung kanyang nalagpasan. Ang pangalan yata nun ay General Nartates. Alam po ninyo, napakahirap maging pumalit kay General Nicolas Torre, kaya my sympathy goes to General Nartates also. Bakit? Sapagkat marami po ang nagtatampo sa kanya, sapagkat sa ngayon, ang sentimiento until yesterday at hanggang ngayon ay wala makakapantay na general ng Philippine National Police sa record at pagkatao at dedikasyon ng isang General Torre. Ang issue ngayon, pinagtatalunan at pinagpipiestahan ng mga bugok. Abay, sa pangunguna ni Amy Marcos, abay, nangunguna po siyang mag-celebrate at nag-blow out pa yata kay sa mga close friends nila ni Sara na wala na sa pagka-chief ng Philippine National Police si General Torre. Atin pong matatandaan sa atin pong mga napanood na hearing sa Senate ay masyado pong binuli-buli ni Amy Marcos at ni Bato de la Rosa doon po sa Senate hearing itong si General Torre. Ganun pa man, ang ating pong pagbabatayan ngayon ay ano ba ang atin na naririnig na dapat po nating maalaala sa pagkatao ni General Torre. Una, siya po yung maningning na opisyal na mapayapang na sa katuparan ang pagsiserve ng warrant of arrest kay Apollo Kibuloy, yung pong leader ng isang gang sa relihiyon ng tawagin ay Kingdom of Jesus Christ, Kristiyano. Sapagkat pagka ang ginagawa mong Diyos ay si Kristo, ikaw ay Kristiyano. Kaya Kingdom of Jesus Christ, masyadong kawawa ito si Jesus Christ, mga kaibigan. Nagagamit yung pangalan niya sa pang-hold up, nagagamit ang pangalan niya sa pagkikil dun sa mga deboto ng 10% o kung magkano ang kanilang nire-require o tinatakdang abuloy. E kung abuloy yan, dapat walang porsyento, dapat kusang loob, dapat sa puso. Pero merong relihiyon na pag hindi ka sumunod, ikaw ay pupuntan sa iyong bahay. Pag hindi maganda ang iyong paliwanag, ikaw ay titiwalag. At pag ikaw ay natiwalag, wala ka ng karapatan na bumoto sang-ayon sa nagugustuhan ng kanilang pamunuan. Yan po ang paggamit sa pangalang Kristo sa maling paraan. Yan ay violation ng sinasabing doktrina na thou shall not take the name of God in vain. Sa Tagalog, huwag mong gagamitin sa hindi kaaya-ayang paraan o kadahilanan ang pangalan ng Diyos. Ganun pa man, babalikan po natin si General Torre. Ang pangalawang naging malaking kontribusyon niya sa ating pong laban sa pagtatanggol ng ating dangal bilang Pilipino ay yung kakayanan na sumunod sa ating kasunduan sa Interpol o International Police na pagka meron pong wanted nagtatago sa Pilipinas, atin pong ipapabalik sa pamamagitan ng International Police o isusuko sa kanila
at bigyan ng pagkakataon na ma-serve ang warrant of arrest doon sa wanted na tao. Halimbawa, mula sa Amerika, nagtago rito. Abay sa Interpol at sa extradition treaty natin, kinakala ibalik yan sa Amerika. Ganon din dito po sa Pilipinas, dinimanda po nila Senator Trillanes si Digongong Duwag Duterte sa ICC. At ito po ay naimbestiga. Habang nagkakaroon ng investigasyon, nag-pull out o umayaw o humiwalay ang Pilipinas sa kagustuhan ni Duterte na wag siya maimbestiga. Humiwalay tayo sa ICC or International Criminal Court. Ganun pa man, bago po tayo nakahiwalay noong 2019, yung po mga krimen niya mula sa 2003 hanggang 2019 ay isinaalang-alang. Matagal na po sila nag-iimbestiga rito. Matagal nang merong mga embahada rito, mga kasaping European countries dyan po sa International Criminal Court, at napagtanto po nila na siguro nila na totoo yung extrajudicial killing, na totoo yung pagtampalasan ng mga karapatang pantao ng mga Pilipino. Hindi lamang po yung mga pinatay ang biktima rito, kundi yung pagtampalasan, sapagkat ang Duterte presidency ay isang reign of terror. Yan po ay rehimen ng pananakot na inakala ng iba dahil sa pagkatakot ay nagkaroon tayo ng katahimikan, huminto ang krimen. Hindi po. Lumala ang krimen dahil po dyan sa war on drugs na yung pala ay reign of terror lamang. At ang nagpatupad ng warrant of arrest ay walang iba kundi si General Nicolas Torre. Yan ay napakalaking serbisyo upang mabawi naman natin ang konting dangal ng ating lahi na para pong parating naduduhagi at nagmumukha po tayong tanga, gunggong at duwag na lahing Pilipino. Ipinakita po natin na kaya rin natin manindigan laban sa isang tyrant o isang terrorist na Pangulo pareho ni Duterte. Ngayon, yung kanya mga kaalyado na kapwa niya duwag at traidor at tumitingin sa China bilang amo, abay nagbubunyi, mga kaibigan, sa pagkakatanggal ni Torre. Ano po ang reaksyon ng kawal ng demokrasya? Tulad po ng aking po nakagawian, pinag-aaralan po natin, bakit? At pagka wala po tayo nakikita mga ebidensya, nagbabalik po tayo sa logic. Is it logical for the President to kick out of service a very popular chief of the Philippine National Police? The answer is no. Pag no, anong dahilan? Bakit tinanggal? Ayan. Hindi po nawawala yung ating pananalig na BBM means well to this country. And if he does mean well, abay, bibigyan ko po siya ng credit na baka meron siyang mas malaking kadahilanan kung bakit tinanggal sa pwesto ang isang high performance officer na pareho ni General Nicolas Torre III. Ngayon, ano po ang ating pong inihiling? Abay, magpakalma po muna tayo. Huwag muna tayo mag-uusga. Bayan natin na magdiwang sila Amy Marcos, si Bato de la Rosa, Bongo, at ilang pang mga alipores ng Duterte at China. Hindi na po natin mahiwalay ang team na yan. Duterte and China, they are the real power block in the Philippines. Yan pong kombinasyon na yan ng Duterte at China, yung Politburo, Political Bureau ng Communist Party of China at ang Duterte clan or Duterte politicians ay masyado pong madikit ang pagkakaanib. At sa akin pong tingin, kontrolado nila malaking bahagi na ng Pilipinas, hindi lamang West Philippine Sea, yan ay karagatan lamang. Pero
yung ating pong integridad, yung ating soberenya ay unti-unting natatapyas sapagkat sila na po ang sovereign power, real power dyan sa West Philippine Sea. Katunayan, sabi nga ni Marcoleta, etong traidor, manlilinlang na senador Marcoleta, ang sabi niya, katang-isip lamang natin yung West Philippine Sea. Ugok. Kung katang-isip lamang yan, kanino ka kumakampi? Pag kumakampi ka, diyan ka sa China, ikaw ay traidor at ikaw ay kasumpa-sumpa, kaya sinusumpa ka ng kawalan demokrasya. Ngayon, mga kaibigan, sa pinakitang pagtatanggol kay Sara Duterte ng Senado at ng Supreme Court, bayan ninyo akin ang kalayaan na mag-isip ng malaya na talagang naapektuhan na ang malaking bahagi ng gobyerno natin ng tandem ng Duterte at China. Ibinulgar mismo ng isang Duterte fan senator, depender ng pamilya Duterte sa Senado na si Francis Tolentino, at pinakita niya pa yung blow-up picture ng cheque na binayad ng Chinese Embassy sa public relations firm sa Makati. Ano po yung public relations firm? Yan po yung nagpapainog ng mga balita, ng mga opinyon sa pagbabayad ng mga bayarang media upang isulong ang interes ng kanilang patron o kung sino man nagbabayad sa kanila. At ang nagbabayad sa kanila ay ang Duterte China Power Block. Nakakadiri, nakakahiya. Yan ang pagtuunan po natin ng pansin. Huwag si Vico. Si Vico Soto ay isang natatanging Pilipino na pinagpipitaganan, nirespeto, dinadakila ng kawal ng demokrasya. Kung ano man po yung kanyang mga nasabi tungkol sa media, opinion niya po yan. At ang kanyang pinagbabatayan ay kawalan ng kadahilanan kung bakit i-promote ang kapakanan ng mga diskaya, samantalang sila pala ay lumalabas na pinakamalaking magnanakaw ng pundo ng flood control budget at ng DPWH sa ilalim ni Senator Mark Villar nung siya ay sekretary pa lamang. Atin pong inuulit, hindi na po tayo kayang ipagtanggol ng ating gobyerno sa mga korap na tao, sapagkat ang humahawak ng gobyerno ngayon, akin pong paninindigan yan. Ang hindi lamang yata hawak nitong Duterte China Power Block ay ang office ni Ginoong Marcos at ang military. Sapagkat ang military, ang hawak naman po niya, may control po dyan ay ang American military. Katunayan, ultimong Philippine Military Academy, nakapattern po yung curriculum nila sa West Point, United States Military Academy, USMA. Yan po ay pagpapatunay na hawak at impluensyado ng bansang Amerika ang ating pong sandatahan lakas sa Pilipinas. Kaya happily, hindi po kontrolado ng Duterte China Power Block. Pero yung Senado, kontrolado po yan. Tauhan nila yan. Kitang-kita ang aking ebidensya, yung kanilang dismissal unity against the impeachment of Sara Duterte. Walang kadahilanan na huwag ituloy ang paghahanap o paglalahad ng ebidensya. Bakit? Bakit kinatigan ito at kinampihan ng mga Escudero gang, ng mga Cayetano Villanueva, yung Joel Villanueva, mga kaibigan, na isa rin produkto ng hold up ng taong bayan sa pamamagitan ng pangalan ni Jesucristo. Yung krus ginagamit na parang 45 caliber, masahol pa, sapagkat hindi lamang kamay ang itinataas dahil po dyan sa krus ni Jesucristo,
itinataas pa ng ibang mga kababaihan doon po sa testimonya sa Senado na hindi lamang kamay nila itinataas, pati palda itinataas na rin, makapagsilbi lamang sa mga fake news na propeta pareho ni Apollo Kibuloy at pareho nila Joel Villanueva. I stand pat on that claim because that is my right to think clearly. Ngayon mga kaibigan, ano po ang ating gagawin? Magpalakas po tayo. Diretsahan na po tayo. Palakasin ninyo, ito pong ating sandata ng katotohanan sa pamamagitan po ng YouTube channel natin, Kawal ng Demokrasya. Maliit na bahagi lamang ang inyong gagampanan. Magkampanya kayo, pakalatin ninyo ito pong mensahe at komentaryo ng Kawal ng Demokrasya sa pamamagitan po ng masibagong sharing at pag-subscribe. Iparamdam natin sa kanila na meron po tayong pagkakaisa, na ayaw natin na tayo magkawatak-watak. Kaya nga po, pinipilit ko na umalain o sumuporta lang kay BBM sa usapin ng anti-West Philippine Sea invasion. Kinakailangan kasi may leader po tayo. At ang masasabi ko pa, si Sara Duterte ay napakalaking faktor sa pananatili ni Ginoong Marcos na maging presidente. Sapagkat pag si Ginoong Bongbong Marcos ay binagsak ng kahit na sinong puwersa, maka Duterte man o yung pong mga nagplaplano ng third force o third party, constitutionally, ang magiging Pangulo ay si Sara Duterte. Hindi ba nakakasuka yan? Kaya nga po, tiisin na natin. Suportahan na lang natin laban sa China, laban sa korupsyon, etong si BBM. Pero payo ng Kawal ng Demokrasya kay BBM, magpakalalaki ka, maging matapang ka, ituloy mo yan laban sa korupsyon, umpisahan mo ng walang puknat, yang paglalahad at pagdidemanda ng mga senador, congressman, kung sino man sila na iyong kaalyado, tamaan ng tamaan, idemanda mo sa salang plunder, graft and corruption, anti-graft and corruption practices. At tayo po ay magiging supporter na solid ng BBM. Pero magpakita ka, Ginoong Marcos, ng pagkatatag laban sa dambuhalang korupsyon na nangyayari po sa ating harapan, na sinasakop at nasakop na ang Senado. Otherwise, how can you explain the 19 negative votes to convict or to try Sara Duterte? Yung impeachment, hindi naman po makukulong dyan. Lalabas lamang ang mga ebidensya. Kaya lamang ayaw ng China na lumabas yung mga ebidensya, ayaw ng Duterte sapagkat lalabas ang katotohanan na walang anti-drug war na hanggang ngayon pinagpipitaganan o nirerespeto o pinaglalaban ng mga ugok na Duterte supporters. Lahat ng supporters ni Duterte hanggang ngayon, pag hanggang ngayon ay Duterte supporter pa kayo, ay mga ugok kayo at traidor sa bansang Pilipinas. Kaya po magkaisa tayo, labanan po natin to. Pag kami mag-uumpisa ng civil war between the Duterte followers against the Filipino people of the Philippines, lalaban po tayo ng harapan. Diyan po tayo sa front line. At atin pong tatagpasin ang mga luulo ng mga senador na magtataguyod ng kulto ni Duterte, multo ni Duterte hanggang sa ating pong kasulukuyang katinuan. Kung meron pa pong katinuan ang ating pong mga kababayan. Muli, ito po ang ating pong paninindigan. When the government no longer protects us from the corrupt, but protects the corrupt from us, it becomes our duty
to protect ourselves from both. Kung ang gobyerno hindi na tayo kayang ipagtanggol sa mga korap o mandarambong na mga leader natin, sa halip, ipinagtatanggol pa, pinagtatakpan, hindi nidepensa, pinapadismiss ang kaso laban sa mga korap na tao, tungkulin na po natin, ipagtanggol natin ang ating sarili, tungkulin natin ipagtanggol ang ating bansa, manindigan tayo, makibaka, huwag matakot, makibaka tayo. Ako po ang kawal ng demokrasya, Kawal ni Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar. China, layas!